Mga ka-Kads, welcome po ulit sa aming family YouTube channel, ang Kads Family Vlog, 13 Siblings. Ako nga po pala si sibling number 10. So for today's video po, ipapakita ko na sa inyo ang part 2 ng aming virtual Q&A interview ko sa aming butihing ina. Pasensya na po kayo, medyo natagalan tayo kasi this past few days, busy po ako sa trabaho. Anyway, gusto ko po sanang magpasalamat sa lahat ng mga nanood at sumuporta po sa part 1 episode. Maraming salamat po. I hope you like this video po mga ka-Kads. Huwag niyo po sana kalimutang i-like, share, mag-comments po kayo sa baba, and pag-press po yung subscribe button. Yung bell button po nasa gilid, pa-press na lang po yung all para po ma-notify kayo every time na mag-upload kami ng mga panibagong videos. Salamat! Sige. Go. Saan na tayo nun? Ano yung last question mo sa akin? Nalimutan ko na kung ano yung sinabi ko, kabago. Sabi ko, pag nag-meet kami ng mga, pag may reunion kami ng mga batchmates ko sa Catanduanes National High School, yung mga batchmates ko ng high school, nagtatanong sila kung paano tayo nakasurvive, kung paano kayo pagtapos lahat. Sabi ko, kasi, hindi naman siya masyado kaming sabing mahirap yung parents ng napangasawa ko. Nabigyan man kami ng palayan, nabigyan din kami ng dalawang lote palayan saka niyugan. Yun ang nakatulong sa amin ng malaki. Saka noon ang gatas pa noon mura pa. Hindi gaya ngayon yung 1 can lang ng Bona is only, how much is that? Di nga ni iga 10 pesos. Ay, 10 pesos. Di nga ni iga. Iso, yung Bona, nakalimutan mo na kung magkano. Pero murang-mura talaga. Can afford talaga. Pwede talaga. Makakaya mo talaga. Kaya puro lang sila Bona. Hindi gaya ng mga bata ngayon na may S26. Yung mga Similac, talagang pag walang trabaho ang parents ng mga ganyang mga bata na pagagatasin mo ng ganyang mga S26 na yan, nako, mamumulobi. Talaga. Okay. So, paano mo na-balance yung trabaho mo noon, ma, and yung family obligation? It's very hard talaga. Pag may maliit kang bata, and then you are a working mother, kaya di nagmi-mix feeding man naman ako, hindi naman most of the time sa akin hindi ako nagbe-breastfeed. Nagbe-breastfeed lang ako pag umuwi sa bahay, and then paggabi, yun. Nahirap talaga. Sabi ko nga, mabuti naman yung mother-in-law ko hindi umaalis sa amin kasi ang husband ko is the youngest among their children. Youngest ang napangasawa ko. Kaya ang mother-in-law ko nasa amin nakatira. Sinakakatulong pa rin kahit pa paano yung mother-in-law ko. Titingnan niya yung mga anak ko, and then
mayroon naman kaming kinukuhang yaya. Alaga sa bata talaga. Pero hindi ako kumukuha ng mga dalaga. Kinukuha ko yung may mga experience na, yung mga may ano na, may mga pamilya na, uwian lang. Pag gabi, uwi sa kanila. Then the following day, balik naman. Yan, ganyan. Ganon ang nangyari. Oh, kaya, kahit pa paano. Saka, ako, yung time na nagsisipag-aral pa sila, nung time na talagang hirap na hirap kami, lagi lang positive ang isip ko. Hindi ako nag-isip ng negative. Palagi lang akong positive. Pag financial problem, ang maano sa isip ko, I have to borrow from somebody who can help me. Yun. Positive ako. Tapos, pag pumupunta ako doon sa taong yun, nagdadasal ako. Andun ang faith ko sa God. Andun ang confidence ko na talagang He will not refuse. Talaga namang hindi nagre-refuse. So talagang, pag talagang ang faith mo sa sarili, faith mo sa faith mo sa God, that you will not be na hindi ka talagang mabibigo. Ayun. Optimistic kasi ako. Never think negatively. Pero may akong positive. Always positive lang. Kahit walang-walaan ako, alam kong may darating o may magagawa ako. Alam kong God will give me a sign or God will help me that I will be able to think and make a move so I can solve our problem. Diba? Problems come and go. Pag diba? But if you will just sit down doing nothing to solve your problem, your problem will not be solved. Ganon. What is the worst fight naman? Yung pinaka-worst fight na you ever had with Papa? Yes. When I was already pregnant. Number 4 si Bim, number 5 si Victor, number 6 si A7, number 7 ano ni? 7. Oh. Next to Chanda is si Boboy 8. 9, Andrew 10, ikaw, okay. Nung pregnant na ako sa pang-pito kong yan na anak, talagang na ako na medyo na puno ako sa kipapa nyo dahil paggaling ko sa eskwelahan, nandito lahat ang kanyang mga pinsan. May mga inumin sila, nagiinuman. Wala pang pananghalian. Wala pang sinaing. Imagine, sino namang matutuwa niyan? Oh. Di, nagalit ako. Tapos yung center table natin, sinalya ko yung palabas. Center table. Center table natin, and then pagkatapos natin kumain pagkagabi, sabi ko, magbalot kayo lahat. Binalot namin lahat ng mga damit namin sa isang sako talaga. Sabi ko, doon tayo sa birak. Yung mother-in-law ko man, sige ang iyak. Sabi, naku, wag mong iwan. Sabi yung anak niya daw, wag mong iiwanan. Sabi ko, pag ganyan siyang hindi siya iiwas yan sa kanyang mga pinsan na yan na puro mga mahiling magsipag-inom. Palaging talagang di na kami babalik. Kaya umalis kami. Yun ang biggest fight namin ni Papa. Pero yung mga previous, mga lang, ang iba diba, mga pilang months, hindi nagbabatean ang mag-asawa. Natural lang na sa may asawang nag-aaway, diba? Natural yan. Sa mag-asawang mag-away. Yun yung mga panahon ninyo, mga ilang bagay lang na hindi naman masyadong mga 2 to 3 days, bati na naman kami. What do you want na lang or wish for your kids? Sana magmahalan sana sila ng mga mag-asawa nila. Sabi ko nga, kung may mga problema, pagtulungan, saka walang
kung ano man ang problema na dapat magtulungan sila mag-asawa para maging masaya ang kanilang pamilya. Yan, they should be, ang ano ko lang, maging mahappy lang ang kanilang pamilya at tagumpay naman ang kanilang mga anak sa darating na araw. Saka maging malaki silang halimbawa sa kanilang mga anak na nagsumikap kahit mahirap. Diba may isang ano noon, senator yata yun o secretary na sabi, poverty is not a hindrance to education. So kahit ako nga, diba, sabi ko, galing ako sa mahirap na pamilya sa Virac, Catanduanes. Kahit mahirap kami, sa awa na Diyos, kapag tapos din ako. At kung hindi ka magtatapos talaga, lalo na ngayong panahon ngayon, you won't be able to get a good job kung hindi ka graduate, college graduate, kung wala kang diploma, kung wala kang, sabi nga, you are not a board passer, yun ang mga bala mo, sandata mo, para makapasok ka. What more kung wala kang natapusan na naman yung mga anak ko, we must guide their children na maging successful, maging maganda rin ang kanilang magiging future. Yun. So, any advice na lang or message or prayer lang na maibibigay mo sa lubos na bata mo, to all your children, or sa yun nga, may pamilya nito? I'm just praying that sana ang kanilang pagsasama na mag-asawa, ang mga anak kong may mga asawa na, maging maganda ang pagsasama nila, magmahalan sila, and then pangalagaan ng mabuti ang kanilang mga anak, guide their children in the right way. Kahit may mga pamilya na 3, 4 na anak na, 4 ang anak lang, pag hindi walang proper guidance ang parents, hindi naging successful ang mga bata. Saka sa ngayon, lalo na ngayon na yung mga bata is exposed sa iba't ibang gadgets. Yan, dapat i-minimize ang paggamit ng gadgets. May time sa ng mga gadgets, may time sa pag-study. Diba? May magkaroon ng oras sa pag-aaral, mayroong oras sa paglalaro. Diba? Nakakatulong din naman sa mga bata yan kasi dyan sa mga gadgets yan, pwede makatulong din sa kanila ng malaki. Gaya ng mga words dyan na hindi pa nila na-meet, mga words na dapat ganito ang pagbigkas, ganyan. Kasi ako noon, when I was in the secondary, I was in the first year high school, ang number 1 na nakatulong sa akin, yung TV ha, pero di ko nagpabaya sa pag-aaral. Ang TV, I keep on watching TV, and then kung ano man ang mga doon, ginagaya ko yung mga pronunciation, kaya ang pronunciation ko, ang diction ko is talaga medyo maganda rin kasi ginagaya ko yung mga narinig ko dyan sa TV. Kaya sabi ko nga ngayon sa mga grandchildren ko, hindi lang tingin pag nanonood ka, you have to imitate, you have to follow, you have to ganyan. So, gawin nyo rin kung anong yung kanilang mga pagsasalita. Yung mga anak din ng mga anak ko, dinadasal ko na sana maging successful din sila sa darating na mga araw para hindi sila magsisi, dahil ang pagsisisi laging nasa huli. Gaya ng nangyari sa akin, mayroon akong experience ngayon sa amin na, kaya nga sabi ko nga, tama yung sayings na too much confidence kills a man. Dahil mayroon kami naging malaking problema ngayon sa aming ngayon, at this time,
I will not mention kung ano yung, pero it's about business. Business namin, medyo may nagka-problema dahil sa sobra kong tiwala. Ika nga, too much confidence kills a man. Pag sobrang tiwala mo, ikaw rin ang maghihirap, ikaw rin ang that's it. That's it. Okay. No more? Alright. No more question? No more questions. Okay. That's the final word muna. Okay, bye-bye.